Hi guys! Panibagong linggo, panibagong weekly vlog na naman. Tara at samahan niyo ako na ibahagi sa inyo ang mga naganap sa akin ngayong linggo. Ngayong araw ay papunta ako ng Cebu City para sa aming fiscal year-end town hall. Maaga ang flight ko, kaya naman before 6 AM pa lang ay umalis na ako ng bahay. Maganda ang panahon ngayon dito sa Bulacan. Pero sabi ng teammates ko dun sa Cebu ay halos araw-araw daw umuulan sa kanila. Kaya naman sana maging maganda yung panahon pagdating namin sa Cebu. Papasok na ako ngayon nito na Skyway. Kung anong ganda ng panahon sa Bulacan ay bigla namang kulimlim dito sa Manila. Tapos pagdating ko dito sa Makati area ay umuulan na. Buti pagpasok ko ng Pasay ay umaaraw na ulit. Medyo kinakabahan pa naman ako pag maulan yung panahon. Baka kasi makancel or madelay yung flight schedule namin. Nakalabas na ako nito ng Skyway. And nag-decide ako na dito ko na lang i-park yung kotse ko sa Park and Fly Pasay. Dito kasi ay pwede mo ipa-car wash yung kotse mo habang wala ka. At bukod doon, meron din silang 24-hour free airport shuttle. Ihahatid ka nila from Park and Fly to the airport at susunduin ka din nila mula airport pabalik ng Park and Fly pag nakauwi na kayo. Nandito na ako ngayon sa departure area at inaantay ko na lang si Karen na dumating. Si Karen din yung nakasama ko sa Cebu noong nagpunta ako dito last April. Nandito na kami ngayon sa Mactan Cebu Airport. Hindi na ako nakapag-video habang nasa aeroplano kasi hindi window side yung naupuan ko. Nag-take din kami ng grab car mula airport papunta sa hotel namin. At dito kami ngayon sa Royal J Hotel magstay for 4 days and 3 nights. Nasa 1.5 kilometers away ito from the IT Park. Kaya ito yung napili naming hotel kasi malapit lang to sa office namin. And ito na yung room na nakuha namin. Quick room tour guys. Pagpasok mo ng room ay makikita mo kagad yung floor to ceiling na salamin. Ito na din yung pintuan papunta sa CR. Malaki yung CR nila pero wala itong bathtub. Pero ang isa sa pinakamalaking kulang dito sa CR nila ay yung bidet. Meron din ditong wardrobe cabinet. Tapos 2 single bed yung kinuha namin ni Karen para hiwalay kami ng kama. Meron din small work area dito sa loob. Ito naman yung view sa window namin. After namin makapag-settle sa hotel ay naghanap naman kami ng malapit na restaurant para makapag-lunch na kami. Dito namin napili sa Somak Korean Restaurant. Halos katabi lang to ng Royal J Hotel. Itong 6 side dishes ay free na sa lunch at refillable siya. Ito yung order ni Karen, ito yung order ni Chi, at ito naman yung order ko. Umorder din kami ng chicken and fries. Masarap lahat ng na-order namin at malalaking serving nila. Na-enjoy din namin yung mga side dishes na kasama dito. Tara guys, kain po tayo. After namin mag-lunch ay bumalik din kami ng hotel para mag-work. Tapos nung bandang gabi na ay nagpunta kami dito sa badminton court na to. Half ng kalaro namin sa badminton ay hindi namin kakilala. Dito lang namin sila na-meet sa badminton court. Tapos kalahati naman ng mga kasama namin ay mga teammates namin dito sa Cebu. Sobrang ganda din ang experience na to kasi nakakilala kami ng mga new badminton players. After ng game ay nag-picture taking lang kami kasama yung Cebu teammates namin at yung mga nakilala namin dito. Pagkatapos ng game namin ay bumalik na kami ng hotel at nag-freshen up. Nakapag-dinner na din kami at nakapagpahinga. After that ay nagpunta naman kami dito sa 88 Avenue. Maganda yung lugar na to kasi maraming mga bars. Dito kasi naisipan ng teammates namin na mag-chill. Nag-beer lang ako dito at first time ko makatikim ng Encanto beer dito. Okay naman yung lasa ng Encanto beer. Hindi nalalayo yung lasa niya sa Pale Pilsen ng San Miguel Beer. Kinabukasan ay in-office day namin. Today din namin imi-meet yung mga Cebu teammates namin. Ang ganda ng chandelier dito sa Royal J Hotel. And guys, maganda din yung panahon ngayon. Hindi umuulan. Pero sobrang init naman, kaya nag-decide kami na mag-grab car na lang papunta sa IT Park. Dito lang yung office namin sa E-Block 2.
Ang ganda dito sa IT Park, para ka ding nasa BGC or Singapore. Pero yung view dito ay mga mountains. Ang clear din ng sky dito, hindi tulad sa Metro Manila na sobrang polluted. Dito namin napag-decidean mag-lunch sa Ayala Mall Central Block. Gusto ulit namin bigyan ni Karen ng isa pang chance yung patpa. Last time kasi nung kumain kami dito ay nagmamadali kami dahil magbabiyahe kami papuntang Mualboal. At ngayon, mas na-enjoy namin yung pagkain namin dito dahil kasama namin yung teammates namin. Sobrang dami din ang in-order namin, kaya naman nabusog talaga kami at tuwa-tuwa yung mga teammates namin. Umorder kami ng pa-special, itong bansheo. Umorder din kami ng fried chicken spring roll at ng fresh chilled shrimp roll. Meron din kaming pa-chow para sa aming rice. Tapos nag-add din kami ng grilled pork satay and grilled chicken satay. Tapos for our drinks, nag-order lang kami ng cooler. Ito na lahat ng in-order namin. Kain tayo guys. At syempre, hindi mawawala yung picture taking with our team. After namin mag-lunch, ay pabalik na kami dito sa E-Block 2. Syempre, dahil nabusog tayo, kailangan natin ng pampagising para hindi tayo antukin sa pagbalik natin sa office. Dito namin napili mag-coffee sa Coffee Bean and Tea Leaf. Syempre, di makakalimutan yung picture taking. After namin mag-coffee, ay back to work na naman. Syempre, kahit nandito tayo sa Cebu, kailangan pa rin natin mag-work. After work naman, ay papunta kami sa Yellow Hotel para sa aming town hall. Nag-grab car lang din kami papunta dito sa Yellow Hotel. Before mag-start yung actual town hall, ay sinurprise namin ang birthday celebrant na si Jeff para sa kanyang birthday. Isa si Jeff sa mga kasama ko sa executive team building namin nung nasa Pampanga kami. Isip ko tuloy, pang-basil. Siyempre, hindi mawawala yung picture taking kapag may town hall. Nakapag-dinner na kami nito at tapos na din yung town hall. Pero naisip namin na ayain yung ibang teammates namin na mag-chill muna dito sa 88 Avenue ulit. Ito yung dalawa sa Cebu teammates namin. Sobrang kukulit nila. Tapos dito nila sinuggest na mag-chill sa F-bar. Unlike sa kahapon na clubbing, dito ay chill bar lang. Light drinking lang kami dito at nagkwentuhan lang kami hanggang 12 midnight. Ito nga pala yung mga nakasama ko dito sa F-bar. Kinabukasan na nito and third day na namin dito sa Cebu. Wala kami masyadong gala today, kaya naman naisipan namin na maglakad na lang papuntang IT Park. Medyo napasubo yata kami sa paglalakad kasi sobrang init ng panahon. Tapos dito namin napili mag-lunch sa Ayala Mall Central Block. Ito yung napili kong restaurant kasi gusto kong itry yung lechon nila. Bali yung in-order ko ay yung King's Meal. May kasama siyang buttered shrimp, calamares, at isang serving ng lechon Cebu. Alam niyo naman guys na sikat yung Cebu sa kanilang lechon. Kaya syempre dapat matry din natin yun. Ang kaibahan sa lechon nila guys, hindi siya sinasawsaw sa sarsa kundi sa suka. After namin mag-lunch ay bumalik na din kami ng hotel. Naisipan kasi namin mamasyal outside Cebu City. And buti nilang may mabait kaming teammate dito sa Cebu. Nagpresenta siya na ipasyal niya kami dito sa mga magagandang lugar sa Cebu. Nadaanan namin dito yung SM Seaside Cebu. Pero hindi na kami namasyal dito kasi medyo matraffic din yung way papunta sa New Star na una namin pupuntahan. Maganda yung facade ng SM Seaside Cebu at facing din siya sa dagat kaya siya tinawag na Seaside. Ito naman yung New Star na pupuntahan namin mamaya. Pero bago kami dumiretso ng New Star ay magpupunta muna kami sa Il Corso. Ito kasi yung una muna matadaanan na spot bago yung New Star. May mall dito, tapos marami ding restaurant at may food park. Meron din ditong breakwater at kitang-kita dito yung CC Lex. Sobrang ganda ng view dito guys at marami nagbabike at nagja-jogging dito. Sabi nga ng isa sa mga teammate ko, para daw nasa Korea pag nandito. Tingnan nyo guys kung gano'ng kaganda yung mga kainan dito at mall. Meron din ditong parang lighthouse.
At ito naman yung mall. Tapos sa may open parking area ay meron din siyang katabing food park. Madami ding food choices dun sa food park. Ito yung ilan sa mga food choices sa food park. Hindi na ako masyado nakapag-video dito kasi hindi naman kami dito magdi-dinner. Pero ito lang guys para makita nyo din. After namin maglibot-libot sa Il Corso ay nandito na kami sa New Star. Sobrang ganda ng hotel and casino na to guys. Nandito din yung mga designer luxury brand katulad ng Gucci, Louis Vuitton at iba pa. Dito na din namin napag-decide na mag-dinner. Ito naman yung food hall nila. Madami ding food choices dito. May mga restaurant, coffee shop, at milk tea shop. Meron din ditong time zone. At dito namin sa Nongki Japanese restaurant na pwede kumain. Ito yung mga teammates ko na kasama namin ngayong mamasyal. Sinusulit namin yung time na magkakasama kami dahil minsan lang naman kami makapasyal ng Cebu. Sana nga ay makabalik ulit kami dito sa Cebu para makapag-spend ng more time with them. And ini-invite din namin sila na pumunta naman sa Manila para sila naman yung ipasyal namin doon. For my dinner, umorder ako ng pork tonkatsu curry rice. Tapos for sharing naman, nag-order ako ng ebi tempura, 2 klase ng maki, at pork gyoza. Sobrang ganda dito sa New Star. Nag-try din kami pumasok sa casino pero too bad, bawal mag-video doon. After namin maglibot sa New Star, ay papunta naman kami ngayon dito sa Busay, Cebu. Ano pala, may Dito naman sa Busay ay parang papunta ka ng Antipolo or Baguio. Malamig yung weather dito guys at ang pupuntahan namin ay yung Cebu Tops. Sobrang ganda dito sa umaga dahil kitang-kita mo yung design and structure nila na parang Coliseum sa Rome. Pero syempre, maganda din dito yung ambience tuwing gabi dahil sobrang lamig ng panahon dito. Meron din dito mga nagbabasking kung saan pwede ka mag-request ng song. Tapos madami ditong restaurants at mga coffee shop. Tapos may overlooking view din dito ng Cebu City. Guys, grabe, ang ganda ng view dito. Sobrang mahangin din kaya sobrang giniginaw kami. Tapos dito, kitang-kita yung New Star na pinuntahan namin kanina at yung Sisilex Bridge. Dito tayo galing sa New Star. After namin i-appreciate yung magandang overlooking view, ay nag-decide naman kami mag-coffee dito sa 10 Dub Street. Isa ito sa mga coffee shops dito sa Cebu Tops. Meron sila dito mga gelato, coffee, cookies, at iba't ibang pastries. Tapos dito kami kumuha ng table sa second floor para makita pa din namin yung overlooking view at yung mga nagbabasking sa baba. Guys, sobrang babait ng mga teammates namin dito sa Cebu. Sobrang welcoming and very accommodating sila. Kaya naman sobrang thankful kami dahil sinamahan nila kami dito mamasyal sa Cebu at outside Cebu City. Hindi lang kami basta sinamahan, pinag-drive pa kami kahit malalayo yung mga spots na pinupuntahan namin. Kinabukasan na nito and last day na namin dito sa Cebu. Dito lang muna ako magko-coffee sa hotel. Gabi pa naman yung flight namin ni Karen, kaya naman maya-maya ay mamamasyal muna kami dito sa Cebu City. Masarap pa sana magstay longer dito sa Cebu. Kaya lang mas madami tayong ginagawa doon sa Manila. And most of our teammates are residing in Manila din. Dito kami magla-lunch sa Ayala Center, Cebu. May nirecommend kasi yung teammate namin dito na masarap daw mag-lunch. And dito yun sa Abaca Baking Company. Madami silang breakfast menu dito at mga coffee. Ang ganda ng interior design nila dito guys.
And may big window din sila na nakikita mo yung view sa labas. And guys, sobrang sarap ng na-order ko. Ito yung breakfast bacon slab. After namin mag-lunch, ay nag-decide naman kami pumunta dito sa Tightrope para mag-coffee. Industrial yung interior design ng coffee shop na to guys. And first time ko makakita ng open bar na coffee shop. Umorder lang kami dito ng cheesecake at tig-isang coffee. Tapos nag-add din kami ng truffle fries. Sobrang sarap nito guys. After namin mag-coffee ay bumalik na din kami sa hotel. Nag-aayos na kasi kami ng gamit namin dahil mag-check-out na kami ni Karen. Yung ibang teammates namin ay nakabalik na ng Manila nung umaga pa. Pero kami ni Karen ay gabi pa yung flight namin. Gusto kasi namin makapasyal within the city. And literal na dagang salamat Cebu City. Nandito na ulit kami sa Mactan, Cebu International Airport. And guys, isa lang yung masasabi ko. Sobrang ganda dito sa airport na to. Mas high-tech pa dito sa airport na to kaysa sa Terminal 3 Airport dun sa Manila. And ito na guys, boarding time na. Sana talaga makabalik agad kami dito sa Cebu. Sobrang babait na mga tao dito. At madami pa kami mga tourist spots na hindi napupuntahan. Kayo guys, nakapasyal na ba kayo sa Cebu? Or sino dito sa mga viewers ko ang taga Cebu? I-share nyo naman sa comment section guys. And guys, nandito na ulit kami sa Metro Manila. Kitang-kita na ulit yung mga skyscraper dito sa Manila. As expected, maulan dito sa Manila pag land namin. Nandito na kami guys sa arrival area. At inaantay na lang namin yung luggage namin dito sa conveyor. Pagkakuha namin ng luggage namin ay kinontak ko na yung Park and Fly para sunduin ako. And guys, ito na yung service ko pabalik ng Park and Fly. Mag-isa lang ako sakay ng van na to. Ang kagandahan nito guys, kahit mag-isa lang ako, same rate lang yung binayaran ko para sa parking fee. No additional charges na yung paghatid at pagsundo dito sa airport. Kasama na siya dun sa parking rate na binayaran mo, kaya sulit na sulit talaga yung babayaran mo. Dito na ako dumaan sa Skyway pabalik ng Bulacan para mas mabilis yung biyahe ko. And syempre, nanonood ako ng It's Showtime habang nagbabiyahe ako pa uwi para hindi ako mainip or antokin sa pagdadrive. Maraming salamat guys sa pagsama sa akin dito sa Cebu Travel Vlog ko. Alam ko hindi ako nakapunta sa mga magagandang beaches sa Cebu dito sa travel vlog na ito. Pero salamat pa rin sa pagsama sa akin. Sana pagbalik ko ng Cebu ay makapasyal pa ako sa iba't ibang magagandang lugar doon. Yun lang muna guys for this vlog. Thank you for watching and see you again next week.